Hello everybody! Magandang araw mga kawaiti natin dyan sa aming sulok ng mundo, sa aming sulok ng Pilipinas. Mega lambing sa inyong lahat. Yan, ako si Tisoy Mix Traveler. Ay makasaya, nagkano tayo? Sinigang na yellow pin tuna. Yan, tignan ba? Naano ko muna siya makasaya, naluto na yan makasaya. At nilalagay ko lang siya sa isang lalagyan. Yan. Inuna ko yung ulo tapos yan, ang katawan ng tula. Napakasarap talaga mga kasay. Kaunting sabaw lang nilagay ko dyan sa sinigang para siya ay malasa. Ayan mga kasay. Talagang grabe. Wow, ako yan, mapapatakam na talaga. Ako'y gutom na dyan mga kasay. Kaya lang hindi pa ako kakain. Ayan. Kinuha ko yung pang isang laman mga kasay. Ilagay ko na sa lalagyan. Ayan, kumuha na pa yan. Musok-usok pa yan mga kasay. Bagong kuluto talaga. Bagong kid. Ayan. Oops. Ayan na mga kasay. Umpisa na tayo na. Kumuha ko ng mantika or oil. Yan. Ilagay ko yan. At tayo magigisa muna mga kasay. Isa-isahin natin sa paggisa. Tiraduhan ko yung mantika. Inuha ko yung sandok. Inuha ko yung mga sangkap mga kasay. Oop. Nimimix ko muna. Tornado! Ayan. Tornado ko. Tornado! Ayan. Ikot-ikot ko muna mga kasay. Habang pinapainit natin ang mantika, yan, ilalagay na natin yung luya. Ayan. Lakihan ko ang paghiwa sa luya mga kasay para madaling makita. Kasi hindi naman ako masyadong kumakain ng luya. Ayan. Pero maganda daw yung luya mga kasay. Pangpaganda ng boses daw yan. Lalo na pag mahilig ka umawit. Kasi siguro hindi gumanda ang boses ko mga kasay kasi hindi ako kumakain ng luya. Kaya boses natin boses pangkwan. Tanggal tutuli. Or parang kinakatay tayo na bata yung boses natin sa kanta. Ay susunod na natin dyan yung bawang mga kasay. Charan! Ang bawang na mahiwag. Ayan, masarap yan mga kasay kasi maraming bawang. Dinudurog-durog ko muna yung bawang ngayon. Ko muna, minimix-mix ko muna mga kasay. Ito tornado ko na yan mga kasay. Tornado! Ayan na, tinornado ko mga kasay. Diba kita nyo? Pagkatapos na mga kasay, pag unting brown na, susunod natin dyan yung sibuyas. Ayan, hiniwa ko rin na maliliit niya sibuyas mga kasay habang pinapaano pa natin, pinabawang konti. Ayan, susunod natin yung sibuyas na 5-6. Ayan, tinatawag na sibuyas Mumbai. Ayan mga kasay, masarap yan. Pulang na sibuyas ang ginamit natin. Pagkatapos natin yung imimix ulit mga kasay, hawakan ko muna doon sa hawakan kasi mainit mga kasay. Kaya gumamit ako ng pot holder. Ginamitan natin ng pot holder mga kasay. Ayan, minimix-mix ko na naman siya mga kasay hanggang sa maging brown ulit. At konting mantika lang nilagay natin mga kasay na para hindi masyadong mamantika yung sabaw. Yan na, halukay. Charan! Ay, continue natin mga kasay, Tayo tinawag tayo, may nag-doorbell. Nag-doorbell si kuya. Yan. Ay mga kasay, inimimix na natin. Ito tornado ko yan mga kasay. Yan, minix ko pa ng gusto yan mga kasay. Yan tinatawag na tornado mix. Yan. Tornado mix. Ay, inuha ko na yung tomatoes, isusunod natin yan, ihalo mga kasay ang tomato. Yan din ang nagpapasarap sa sabaw mga kasay, kamatis. Kapag nadurog na yan mga kasay, magiging kulay orange yung sabaw, at magiging malasa siya. Lasang kamatis, masarap sa sigang yan mga kasay. Huwag mawawala sa sigang ang kamatis. Yan dinamihan ko na paghiwa ng kamatis mga kasay. Mga 3 piraso yan na malalaki. Kaya parang napakarami siya mga kasay, Susunod na natin dyan yung mimix muna natin siya. Tatabi ko muna yung aking lagyan ng kamatis. Hinawakan ko yung kasirola gamit ang pot holder. Minimix-mix ko siya mahal sa'yo. Sige, tornado! Tornado! Ayan. Charan! Habang inidurog-durog natin yung kamatis dyan mga kasay. Durug-durugin pa natin yan. Kaya tatakpan muna natin siya mga kasay para madaling lumambot yung kamatis at mamix yung absorb yung mga sangkap ng sibuyas, bawang at luya. Susunod na natin dyan yung charan! Alam niya yan, ano yan, yung maliliit na yan. Yan ay gati or natawag ng gandos. Gandos sa amin, gati yung maliliit na yung kasi ang gati pag hiwa mo yan matik na malaki, mahirap siya lumambot, matagal siya lumambot. Kaya hiwa ko siya ng maliliit na cubes lang ang hiwa ko. Yan. Tapos yung tatakpan natin ulit yan mga kasay. Hintayin natin lumambot yung gati. Bawag natin ilagay yung yung natawag na yellow pin tuna. Yellow pin tuna yan ko muna. Tingnan natin na
lalagyan natin ng isang baso tubig mga kalsoy. Tapos lalagyan natin pinakasabaw. Pinakasabaw. Para siya lalong malasang-malasa. Kasi kaunti lang naman yung tuna. Maliit lang yung tuna. European tuna. Tapos kung baka pa ng tubig, ito lang pang konti. Ayan. Pagkita niyo yung sabaw mga kalsoy. Mix yung sa kamatis. Nagiging parang kulay orange yung sabaw. Yan ang lasa ng kamatis. Lasa din siya. So, pagkatapos natin dyan, isusunod natin yung ay kumulo na siya mga kalsoy. Pagkatapos natin tinakpan, pinapalambot natin muna siya ng gusto para siya ay magiging masarap. Ayan, ayan, tinitanong ko yung gabi, sinasamplo ko kung malambot na. Hindi pa rin malambot, matigas pa rin ang gabi. Chararan. Ayan mga kalsoy, tignan nyo naman ang gabi. Ayan, wala pa rin, hindi pa rin lumambot. Takpan natin ulit yan mga kalsoy. At kumuha na naman ako ng tubig mga kalsoy. Dinagdagan ko na naman ng konting sabaw. Wala naman, hindi naman isang baso yung mga kalsoy. Nasa 1/4 lang yun. Pagkatapos ng takpan natin, hindi ko pala tatakpan na. So, kinuha ko yung sandok ko, no? Ayan. Minimix-mix ko muna siya. Dahan-dahan lang natin mix. Kung tinitingnan ko kung talagang malambot na yung tinatawag na gabi. Ayan, medyo malambot na mga kalsoy. Yun, medyo malambot na talaga. Ayan mga kalsoy, takpan ko muna, no? Pagkatayin natin yung gabi. Pagkatapos yun, pinuksan ko ulit. Kasi, kulong-kulo na yan mga kalsoy. Malambot na yung gabi. Nilagyan ko na okra. Ayan, pagkatapos ng okra. Sinabi ko na yan mga kalsoy. Okra, kasi malambot na yung gabi. Pagkatapos sabay na rin natin yun dyan yung sili. Yan, okra na halo natin sa tawag ko, sinigang. Nawala tayo, sinigang pala natin niluluto. Hindi naman pala dilaga. Lagyan mo natin siya ng mga sangkap. Ayan mga kalsoy. Patis lagi ang gamit ko, no? Hindi tayo gumamit ng asin dyan mga kalsoy. Patis. Dalawang kulang pa yun. Dagdagan pa natin. Parang kulang pa yun. Kulang pa sa alat yan. Gamihan natin dadagdagan mga kalsoy. Talagyan pa natin ng toyo. Ayan, toyo or nor seasoning. Ang palasa din yan. Hindi tayo gumamit ng magic sarap. Hindi na tayo gumamit ng betchin. Hindi na tayo gumamit ng asin. At hindi na tayo gumamit ng sa mix. Ang gamit natin ay nor seasoning at patis. Susunod na natin dyan yun, ang laki ng ulo ng mga kalsoy. Ang laki ng ulo ng tuna. Ayan, napakasarap yun, ang sarap mga kalsoy. Ako na napapawaw na talaga. Ayun, ang laki ng buntot mga kalsoy. Sabay-sabay na natin yung mga kalsoy. Lagay pa natin yung isa. Ayun, nalurog sa mga kalsoy. Sa paghihiwa kasi ang tuna, pag hindi mo nilagyan ng yelo, malambot talaga yung laman yan mga kalsoy. Kailangan pag bagong kuha nyo, lalagyan talaga ng yelo para nung malayo man ang biyahe, hindi siya agad lalambot yung laman. Kaya pinreser namin muna. Ayan ako sa inyo, ang laki talaga, di ba? Press na press. Hindi na press yan mga kalsoy kasi nilagay ko na yan sa freezer, no? Yun na yung press. Yun, wow naman, di ba? Ang laki ng mga hiwa talaga. Hintayin na natin yung kumulo mga kalsoy. Tapos ilalagay natin yung sili dyan. Nasaan na ba yung sili? Nahalo ko na yata. Sop. Hindi pa tayo nilagay. Alam niyo yan mga kalsoy, ano nilagay yan? Nilagyan ko pa siya ng tawag doon ng kulay puti mga kalsoy na parang kamote. Anong tawag doon? Anong tawag dyan? Isipin ko muna kung anong tawag. Yung kulay puti siya mga kalsoy, parang kamote. Tawag sa Tagalog kasi yan. Tawag dyan mga kalsoy, labanos. Yan, labanos o labis. Sayang, hindi ko alam sa English ano yan. White, siguro sa English yan, white potato. White potato. Labanos yan, nakalagay. Susunod natin dyan yun, tinasabi ko pampaasim na kalsoy. Hindi ka nor mix sinigang yan, masarap yan natin, namiham na halos maubos na yung isang buong plastic. Pinagtira pa rin ako mix ko muna siya mga kalsoy kasi walang sabaw kasabay-sabaw. Masasabaw yan mga kasi maya kasi pag pumulog na yan at yung pinanggalingan natin sa tuna na galing sa ref, yung sabaw doon naluto na, diba? Galing sa process, kaya takpan lang natin ang mga kasi nakalupag pinadahan-dahan kasi baka malupag siya mga kalsoy. Pag pinadahan-dahan lang pag mimix kasi pag mimix natin ng gusto yan kasi nagiging na siya isda. Nagiging na siya, corn beef. Isda, naging corn beef. Ang gulo mo, pizza. Ay, minimix ko muna yan. Minimix natin. Yan, pinapalambang.
Binababat ko yung mga radish. Magtakpan muna natin. Hintayin natin lumambot yung tinatawag na labanos or radish. Radish pala, hindi radish na radish. Ayan. Susunod na natin yan. Nilagyan ko na siya ng sili naman kasi nilagyan ko na yung sili dyan. Hindi na ako gumamit ng malunggay. Dahon ng sili ginamit ko. So, para masarap kasi mas masarap sa tinola lang kasi kung dahon ng sili lalagay. Pag yung matanda na dahon na yung ano lang siya, dahon na yung malago. Yung malago pa yan. O bakit kinuha ko na agad mga kalsoy? Hindi pa siya kumulo, di ba? Naluto na agad. Ano, tumalon yung video natin mga kalsoy. Naluto agad. Ayan mga kalsoy, sige na. May nakalimutan na ito kung isang ilagay na kwan ba? Upload na video. Nakalimutan ko yata. Boy, ayan na. Hintayin na natin yan. Okay na yun mga kalsoy. Bali, basta naluto yan. Sinigang ang gulo ng ano natin na video. Pag voice over natin talaga kasi no, nagpa-practice lang tayo ng tanang voice over. Pero masaya mag voice over. Ay. Kalilipat ko na siya sa isang lalagyan. Wow, grabe. Ang dami. May sili, di ba? Yan, ang sabaw ng kulay orange. Napapaasim na ako mga kasoy. Gustong gusto ko lang talaga. Wow! Umapapaw pa talaga, di ba? Ayan na naman mga kasoy. Susunod na natin yan, sabaw. Sabaw. Ayan. Ganun pa tayo. Oops, ayun. Pupuna pa tayo. Mahirap mamunin kasi malalim. Malit na natin sa ito. Okay, yan yun. Dami ng silit na yan. Masarap yan. Lasa talaga yan. So, lasang tisoy. Ayan, dinagdagan pa natin ng sabaw. Kaya ako nilipat sa lalagyan na kasi para ihahain mo yan. Kaya ako nilipat sa dyan. Wow. Diba? Luto na yung radish. Diba? So, pakawaw pa talaga. Diba? Diba? Ayan. Oh, saan ka pa? Charan! So, thank you sa inyo lahat. Maraming salamat sa umabot ng dulo nito.